Ang heograpiyang pantao ng Timog Silangang Asya, lahi at pangkat etniko. Saklaw ng heograpiyang pantao ang pag-aaral ng wika, relihiyon, lahi at pangkat etniko sa iba't ibang bahagi ng daigdig. Relihiyon. Aral ng nakaraan, ating balikan. Tukoy konsepto. Ibigay ang hinihingi ng bawat pahayag tungkol sa mga konseptong natalakay sa relihiyon. Ito ang simbolo ng relihiyong Budismo na kumakatawan sa mga aral ni Buddha. Dharma Wheel. Ang Shahada, Sala, Zaka, Saum at Hajj ang bumubuo sa 5 patlang ng Islam. Haligi. Ito ang pinakamatandang relihiyon at pangatlong pinakamalaking relihiyon sa buong daigdig. Hinduismo. Ito ang relihiyong batay sa buhay at turo ni Kristo Jesus. Biblia ang banal na aklat. Kristyanismo. Judaism ang kauna-unahang relihiyon na naniniwala sa iisang Diyos. Ang paniniwala sa iisang Diyos ay tinatawag na monoteismo. Ang relihiyon ay nagmula sa salitang religare na nangangahulugang pagsasama-sama o pagkakabuklod-buklod. Dahil sa mga paniniwalang nakapaloob sa sistema ng isang relihiyon, nagiging batayan ito ng pagkilos ng tao sa kanyang pang-araw-araw na pamumuhay. Bukod sa wika at relihiyon, ang iba pang saklaw ng heograpiyang pantao ay pangkat etniko at lahi. Mga layunin. Naiisa-isa ang ilan sa mga pangkat etniko sa Timog Silangang Asya. Natutukoy kung saang bansa matatagpuan ang ilan sa mga pangkat etniko sa Timog Silangang Asya. Napahahalagahan bilang mag-aaral ang kinabibilangang lahi o pangkat etniko sa pamamagitan ng gawaing dugtungan na. Race o lahi. Tumutukoy sa pagkakakilanlan ng isang pangkat ng mga tao, pisikal o biolohikal na katangian ng pangkat. Etniko. Nagmula sa salitang Griego na ethnos, na ang ibig sabihin ay mamamayan. Maliwanag ang pagkakakilanlan ng bawat pangkat etniko dahil pinagbubuklod ng magkakatulad na kultura, pinagmulan, wika at relihiyon. Tinatawag din na pangkat etnolinguistiko ang mga pangkat etniko dahil karamihan sa mga ito ay gumagamit ng iisang wika. Kilala mo ba sila? Kilalanin ang mga sumusunod na larawan. Tukuyin kung saang bansa ng Timog Silangang Asya sila nabibilang. Ang mga Kin na kilala rin bilang Vietnamese ay ang pinakamalaking pangkat etniko sa Vietnam na binubuo ng humigit kumulang 85 to 90% ng populasyon. Ang iba pang pangkat etniko sa Vietnam ay ang Thai, Thai, Hmong at Hmong. %69% ng mga tao sa Lao ay binubuo ng pangkat etniko na Lao. Ang iba pang pangkat etniko sa Lao ay Mo, Hmong at Akha. Ang mga Thai ang nangingibabaw na pangkat etniko sa Thailand na binubuo ng humigit kumulang na 85 to 90% ng populasyon. Ang mga Thai ang nakararami at ang may malaking impluwensya sa kultura at politika ng bansa. Ang mga Khmer ang nangingibabaw na pangkat etniko sa Cambodia na bumubuo ng halos 97% ng populasyon. Ang Khmer ay tumutukoy sa parehong pangkat etniko at opisyal na wika ng Cambodia.
Ang Bamar o Burman ng Myanmar ang pinakamalaking pangkat etniko sa Myanmar. Ang mga pangkat etniko sa Myanmar ay hinati sa 8 pangunahing pangkat: Kachin, Kaya, Karen, Chin, Burman, Mon, Arakan at Shan. Sa Indonesia, ang pangkat etnikong Javanese ang bumubuo sa pinakamalaking bahagdan ng populasyon. Wong Jawa o Tijang Jawi ang mga pangalan na ginagamit ng mga Javanese upang tukuyin ang kanilang sarili. Ang Sundanese ang pangalawang pinakamalaking pangkat etniko sa Indonesia. Ang mga Sundanese ay kilala rin bilang Ornang Sunda, Orang Pijangan, Orang Sunda. Ang Malays ang pinakamalaking pangkat etniko sa Malaysia na may humigit sa 50% populasyon ng bansa. Kilala rin ang Malay sa katawagang Bumiputera na nangangahulugang anak o prinsipe ng lupa. Ang Tagalog ang pinakamalaking pangkat etniko sa Pilipinas. Kilala mo ba sila? Khmer, Tagalog, Javanese, Thai, Kin, Lao. Mga pangkat etniko ng Timog Silangang Asya. Maaari ring kilalanin ang mga pangkat etniko batay sa kanilang panirahan. Itinuring na uplander ang mga naninirahan sa mataas na lugar o kabundukan, gaya ng Mangyan at Dumagat sa Pilipinas, Karen at Hmong sa Thailand. Lowlander naman ang naninirahan sa kapatagan at baybay dagat, gaya ng ethnic Lao ng Lao PDR at Kin o Viet sa Vietnam. Karaniwang ang mga pangkat etniko na nasa kapatagan ay mas marami ang bilang. Sila rin ang may maunlad na pamumuhay, ang sentro ng pamahalaan, edukasyon, komersyo at iba pa ay matatagpuan dito. Samantala, ang mga naninirahan sa kabundukan ay pakaunti na. Sinisikap nilang mapanatili ang kanilang kultura sa kabila ng kakapusan sa mga pangunahing pangangailangan at hamon ng makabagong panahon. Taga saan po sila? Tukuyin kung saang bansa matatagpuan ang mga sumusunod na mga pangkat etnolinguistiko sa Timog Silangang Asya. Cebuano, Bicolano at Mangyan, Pilipinas. Cham, Cambodia. Kin o Viet, Vietnam. Javanese, Sundanese at Balinese, Indonesia. Lao Lum at Lao Teng, Lao. Khmer, Cambodia. Tagalog, Badjao at Lumad, Pilipinas. Timorese, Tetum at Papuan, Timor-Leste. Burman, Karen at Shan, Myanmar. Thai at Miao, Thailand. Bruneians, Brunei. Singaporeans, Singapore. Laosong, Lao. Achang at Kya, Myanmar. Hmong, Man at Ho,
Thailand. Tukoy salita. Tukuyin ang sagot sa mga sumusunod na katanungan. Gamitin ang unang letra upang makuha ang tamang kasagutan. Anong I ang tumutukoy sa pangkat ng mga tao sa isang bansa na magkakaparehong wika, kultura at etnisidad? Etnolinguistiko. Anong A ang tawag sa taong naninirahan sa Asya? Asyano. Anong W ang pangunahing gamit ng tao sa pakikipagtalastasan sa kanyang kapwa? Wika. Anong B ang relihiyon ang nakaimpluwensya sa mga bansa sa Timog Silangang Asya na nagmula sa India? Buddhism. Anong P ang pangunahing pamumuhay ng mga Asyano sa Timog Silangang Asya na kung saan palay ang pangunahing inaani? Pagsasaka. Anong P ang bansang yumakap sa relihiyong Kristyanismo katulad ng bansang Timor-Leste? Pilipinas. Anong U ang tawag sa mga pangkat etnolinguistiko na naninirahan sa mataas na lugar o kabundukan, gaya ng Mangyan sa Pilipinas at Karen sa Thailand? Uplander. Anong K ang tawag sa palitan ng produkto sa kapwa-produkto na nagbigay daan sa ugnayan ng mga bansa sa Timog Silangang Asya? Kalakalan. Anong A ang tawag sa paniniwala ng ilang pangkat etnolinguistiko sa Timog Silangang Asya na ang lahat ng bagay ay may kaluluwa o espiritu? Animism. Anong T ang kategorya ng wika na kung saan ang kahulugan ng salita at pangungusap ay nagbago batay sa tono ng pagbigkas nito gaya ng wikang Burmese at Vietnamese? Tonal o tonal language. Dugtungan na. Buuin ang pangungusap. Bilang isang kabataan at mag-aaral, maipakikita ko ang pagpapahalaga sa aking lahi at sa iba pa sa pamamagitan ng laging isaisip, ang Timog Silangang Asya ay tahanan ng iba't ibang grupong etnolinguistiko na lalong nagbibigay kulay sa mga kulturang Asyano. Ang grupong etnolinguistiko ay isang grupo ng tao na ang mga kasapi ay nakararamdam ng pagiging kabilang sa isang grupo. Ang dalawang pangunahing batayan ng pagkakakilanlang ito ay ang wika at etnisidad.